Hala, ano to? VP Sara, may malaking problema sa February 5. Ang paghatol kay VP Sara. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. At maaaring madagdagan pa yung mga lalamanin ng complaint given na may mga bagong impormasyon na lumabas. At kung magbabago ng posisyon ng Supreme Court, magtutuloy na ang impeachment trial sa Senado. Akala ni Vice President Sara Duterte ay nalusutan na niya ang banta ng impeachment noong nakaraang taon. Pero ang darating na February 5 ay posibleng maging pinakamadilim na araw sa kanyang karera. Ito ang araw na mawawala na ang 1-year bar rule na nagproprotekta sa kanya at handa na raw ang Makabayan Black na maghain ng mas matindi at mas malawak na reklamo. Sa pagtatapos ng video ito, malalaman nyo ang mga bagong ebidensyang isasama na hindi nyo pa naririnig noon. Therefore, kailangan nyo itong panoorin hanggang dulo para hindi kayo mahuli sa balita. The 1-year bar rule explained. Bakit mahalaga ang February 5? Sa ilalim ng ating batas, hindi pwedeng maghain ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Pero dahil mag-iisang taon na, simula nang ihain ang unang reklamo, open season na muli sa susunod na buwan. Ayon kay Representative Franz Castro, handa silang mag-endorso ng refiled complaint. Therefore, ang proteksyong hawak ni VP Sara ngayon ay may expiration date na at mabilis itong lumalapit. Muling mag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa oras na matapos na ang 1-year bar rule sa February 5. At dahil isang taon na nakalipas simula nang ma-impeach ang bise, maaari raw gamitin sa refiled complaints ang mga panibagong impormasyon na isiniwalat ni Ramil Madriaga na umano'y dating bagman ni VP Sara. Handa tayong mag-endorse. The Madriaga Revelations. Ano ang bago sa reklamong ito? Hindi lang ito tungkol sa 125 milyong pisong confidential funds, pero sasamahan na raw ito ng mga pasabog na testimonya ni Ram Madriaga. Si Madriaga na sinasabing dating tauhan ni VP Sara ay nagbunyag ng mga susing tao na umano'y iligal na pinagkakatiwalaan ng pondo. Ang mga affidavit na ito ay magsisilbing bala para patunayan ang betrayal of public trust. Therefore, mas mabigat at mas mahirap itong lusutan kumpara sa unang versyon ng impeachment. At maaaring madagdagan pa yung mga lalamanin ng complaint given na may mga bagong impormasyon na lumabas. O kasama doon yung affidavit ni Madriaga, lalo pa at binabanggit ni Madriaga yung mga susing tao sa ano nangyari sa confidential fund, no? Yung mga susing personalities na allegedly illegally pinagkatiwalaan ng confidential fund. The Supreme Court factor. Sa kabila ng paghahanda ng Makabayan Black, mayroon silang wait-and-see attitude dahil sa pending motion for reconsideration sa Supreme Court. Kung baliktarin ng Supreme Court ang naunang desisyon na unconstitutional ang articles of impeachment, magtutuloy ang trial sa Senado nang hindi na kailangan mag-refile. Pero kung paninindigan ng Supreme Court ang desisyong ito, tuloy ang bakbakan sa February 5. Ang Kamara ay umaasa na may re-resolba ito bago sumapit ang deadline. Therefore, ang bawat galaw ng hudikatura at legislatura sa mga susunod na mga linggo ay crucial para sa kinabukasan ng Vice Presidente. Kung kinakailangan, handa tayong mag-endorsong muli, no? Pero hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court. As you know, hindi natin dapat pangunahan ang Supreme Court dahil meron kang pending motion for reconsideration doon. At kung magbabago ng posisyon ng Supreme Court, magtutuloy na ang impeachment trial sa Senado. So hindi na kailangan ng pag-refile. Ang tanong, mangyayari kaya ang impeachment na ito? Have mercy, O God. Ang issue ng impeachment at ang pagdating ng February 5 ay nagpapaalala sa atin na ang lahat ng ating ginagawa ay may nakatakdang panahon ng pagsusulit. Galatians 6 verse 7, huwag kayong malinlang, ang Diyos ay hindi mapaglalaruan, sapagkat anuman ang ihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Sa politika, akala ng marami ay sapat na ang legal technicalities gaya ng 1-year bar rule
para makaiwas sa pananagutan. Pero sa mata ng ating Panginoong Diyos at sa takbo ng hustisya, ang bawat binhi na itinanim natin, maging ito ay katapatan o korupsyon, ay may taktang oras ng pag-aani. Ang February 5 ay simbolo lamang ng pagtatapos ng paghihintay at ang pagsisimula ng pagharap sa katotohanan. Therefore, ang hamon sa atin ng ating Panginoon Hesus ay ang maghasik ng kabutihan at integridad. Habang may pagkakataon pa, ang kanyang awa ay laging handang tumanggap sa atin kung tayo ay hihingi ng kapatawaran. Pero ang kanyang pag-ibig ay humihingi rin ng katarungan para sa mga naapi at sa kaban ng bayan na nawala. Sa ating Panginoon Hesus walang barul na makakapigil sa katotohanan dahil sa huli, ang bawat isa sa atin ay tatayo sa harap ng dakilang hukom upang anihin ang bunga ng ating mga ginawa. Tayo ay magpasawab ngayon sa ating Panginoon Diyos. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa paalala na ikaw ang dakilang hukom ng lahat at ipinaubayo niyo po ang lahat ng paghuhukom sa inyo pong anak. Idinadalangin po namin ang aming bayan naway manaig ang katarungan at katotohanan sa bawat proseso ng aming gobyerno. Bigyan niyo po kami ng karunungan, ang aming mga mambabatas, ang mga maestrato, na unahin ang kapakanan ng sambayanan kaysa sa politika. Niyo rin pong alagaan si VP Sara, ang aming presidente, at lahat ng mamamayang Pilipino. Turuan niyo po kaming mamuhay ng may integridad upang sa taktang panahon ng pag-aani, kami ay makatayo ng may malinis na budhi sa iyong harapan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. At salamat po sa aming Panginoon Kristo na siya pong nabayubay sa krus para sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya